Isama natin sa ating panalangin ang pasasalamat nila Erlinda Villicas, Ligacho family, Arlaki family, Dorado family, Wilma Domingo, Lydia Kaskasan and family, Juliet Jupanco, Cervantes family, Cecil and Nicolas Rigodon Jr. and family. Natatanging kahilingan para sa agarang paggaling nila Rodrigo Ramirez, Ronald Salamat, Mildred Regla, Jasmine Sibilia Lim, Talina Alba, Marnie Agtarap, Raquel Recablanca, Rhea Rose, Eduardo Salido, Ramon and Ines Lim, Raquel Crami, Emmanuel Boyno, Jose Ferro, Emalin Tamayo, Romeo Ligacho Jr., PTO, Riley and Cindy Chua, Diana Andea, Rochi Harder, Marlene Armelo Gabriel, Teddy Nel Baguio, Renato De Vera, Benjamin Sanchez, Carolina and Modesto Belbaino, Bernardo and Carlota Bernardino, Carolina Patulot, Emilia Flaviano, Lamberto Gutierrez, Joel Cabigti, Ito Agan, Jayan and Arlene Villanueva, Solomon Paranas Sr., Elio, Estelita, Roth, Charles T., Mila, Benigno, Nathaniel, Paulo, Aljon, Gerald James Raon, Raon family, Balyeser family, Erlinda Liwag, Alejandro Herrera, Emma Alising, Josephine Ligaspi, Efren Alcobar, Jaime Gudito, Danieli Ganyuelas, Josephine Di Guzman, Marcelino Basco, Hel Andigna Kalina, Leonora Villaruel, at Lilian Salaysay. Natatanging kahilingan nila Frances and Philip Molina, Ronald Salamat, Jelet Yupanco, Lydia Kaskasan, Cecil Rigodon, Maria Teres Dison, Rosalina Aguirre, Felisa Casamayor, Jessie Boloran Salunga, Rowena Lona, at Nilita Labong. Panalangin para sa mga kaluluwa nila Rinaldo, Alicia, Conrada, Ismael, Rodolfo, Angelina Pineda, Obencio Pineda, Martina Regalado, Dustin Court Marcos, Natividad Gonzales, Edelberto Gonzales, Monsignor Norberto Habos, Monsignor Pepe Ramirez, Father Angelino De Feo Jr., Father Odon De Castro, Father Eric Santos, Tony and Lorna Mercado, Ross Harder, Ronaldo Kawachi Sr., Luis True Sr., Mariano Filomeno Sr., Brida Filomeno, Mariano Filomeno Jr., Asusina Filomeno, Corazon Saberon, Emilio Saberon, Natividad Saberon, Leticia Lopez, Roel Gesta, Bert Gesta, Nancy Estacio, Jose Geron, Wilfrido and Heidi Mariano, Virginia Marcelo, Luis Pedrino, Alfredo Lim, Lerida Magsaysay, Remy Hernandez, Victor and Carlito Lopez, Manuel, Monsignor Jamie Garcia PC, Bishop Serelio Almario Jr., Cari, Norma Indaya, Michael Rabino, Rinaldo and Rogelio Recafrente, Rosely, Ernesto Banting, Inara Rodriguez, Jeronimo de los Santos, Raimundo and Paulina Aragosa, Joel Bantaran, Erwin Bismanos, Robert, Milagros, Rodolfo, Arnold Santos, Vicente, Salvador Algacer, Romulo Alberto, Martina and Ronald Herrera, Virginia Morente, Merna, Belita San Pascual, Rizmi Robles, Renato, Mario Labasog, Jose, Mitch, Christian, Anthony, Mark Jeff, Eva, Adan, Conrado, Carlos and Erlene Joy De Jesus, Christina, Norma, Jose Sr., Jose Jr.,
Rufino, Leonora, at Rodolfo Valencia. At ang mga kaluluwa na dating naglilingkod sa ating simbahan, tumayo po ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihila ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit, at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kadakilaan sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pong butihing paring panauhin, Reverend Father Benjamin Solamelio. Ng Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ng gitara, at ang kaaya-ayang lira. Hipan ninyo ang trumpeta, sa ating pagkabagabag, sa Diyos tayo'y tumawag. Sa ating mga kaaway, tayo'y kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara, at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta, ipandang trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magpasalamat tayo sa Diyos sa kanyang kabutihan at pagmamahal, sa lahat ng biyaya at pagpapala na kanyang kaloob sa atin.
Tayo ay tayo ngayong araw ay Lunes, sa ika-13 linggo sa karaniwang panahon. Sa ating misa ngayon, itaas natin sa Diyos ang ating mga pagsusumamot, mga saloobin. Isama natin sa ating panalangin ang intensyon ng ating mga mahal sa buhay, ang ating mga kapamilya, kamag-anak, kaibigan, pinagkakautangan natin ng loob at mga taong pinangakuan nating ipagdasal, lalo't ang mga mahihina at may sakit. At upang tayo maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang, lumapit tayo sa Diyos na may pagsisisi, aminin natin ang ating mga pagkakamali, ang ating mga nagawang kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami yung mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Opo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Ito ang sabi ng Panginoon, nagkasalang paulit-ulit ang mga taga-Israel. Sila'y tiyak na parurusahan ko, sapagkat dahil sa suhol, pinarusahan nila ang mga walang sala at ipinagbiling alipin ng di makabayad, kahit sa halaga ng isang paris na sandalyas. Niyuyurukan nila ang mga walang kaya at pinagtutulakan ang mahihirap. Nakikipagtalik ang mag-ama sa iisang babaeng nagbibili ng aliw. Ano pat nalalapastangan ang aking banal na pangalan. Inihigaan nila sa tabi ng alingmang dambana ang balabal na sangla ng isang may utang. Sa templo ng kanilang Diyos ay nag-iinuman sila ng alak na binili ng salaping inagaw sa mga dukha. Nagawa pa nila ito sa akin matapos kong lipulin ang mga Amoryo, mga taong singtatangkad ng punong sedro at sintigas ng punong insina, na pinuksa kong lahat alang-alang sa kanila. Inilabas ko kayo mula sa Ehipto, pinatnubayan sa ilang sa loob ng 40 taon, at ibinigay sa inyo ang lupain ng mga Amoryo. Kaya pahihirapan ko kayo, gaya ng kariton na di makalakad sa bigat ng dala. Hindi makatatakas ang matutuling tumakbo. Manghihina pati ang matitipuno at di maliligtas ang mga kawal maging ang mga kanilang sarili. Walang tatamaan ang mga manunudla. Makapagligtas ang matuling tumakbo at di rin makatatakas ang mga nakakabayo. Ang pinakamatapang na mandirigma ay hubad na tatakas sa araw na iyon. Ang Panginoon ang nagsabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itutugon. Tinig ng Diyos dapat dinggin kahit ng ayaw pumansin. Tayo pong lahat. Tinig ng Diyos dapat dinggin kahit ng ayaw pumansin. Bakit ninyo inuusal yaong aking mga utos? At bakit ang paksa ninyo
ay sa tipan natutungod. Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napupuot. At ni ayaw natanggapin yaong aking mga utos. Tugon, Tinig ng Diyos dapat dinggin kahit ng ayaw pumansin. ang makitang magnanakaw ang magiging kaibigan, at kung sinong mapag-apid, siya ninyong kasamahan. Mabilis ang inyong dila sa masamang sasabihin. Sa inyo ay baliwala ang gawang magsinungaling. Tinig ng Diyos dapat dinggin kahit ng ayaw pumansin. Handa ninyong paratangan maging tunay na kapatid, at kay daming kapintasan sa kanila'y nasisilip. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo alumana. Kaya naman ang akala, kayo't ako'y magkaisa. Ngunit ngayon panahon ng kayo'y aking pagwikaan, upang inyong maunawa ang ginawang kamalian. Tugon, Tinig ng Diyos dapat dinggin kahit ng ayaw pumansin. kaya ngayon dinggin ito, kayong ako'y hindi pansin. Kapag ako'y dinidinig, kayo'y aking wawasakin. Wala kayong aasahan, magliligtas sa hilahil. Ang parangal na nais ko na sa akin ihahain, ay handog ng pasalamat, magpupuring waling maliw. Aking naman ililigtas ang lahat na masunurin. Tugon, Tinig ng Diyos dapat dinggin kahit ng ayaw pumansin. Tumayo po. Salita, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang makapal na tao sa kanyang paligid, iniutos niya sa mga kasama na maghandang tumawid sa ibayo. Nilapitan siya ng isang eskriba at sinabi sa kanya, Guro, susunod po ako sa inyo saan man kayo pumaroon. Sumagot si Jesus, may mga lungga ang mga asong gubat at may mga pugad ang mga ibon, ngunit ang anak ng tao ay wala man lamang matulugan o mapagpahingahan. Isa naman sa mga alagad ang nagsabi sa kanya, Panginoon, maaari po bang umuwi muna ako upang ipalibing ang aking ama? Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin at ipaubaya muna sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Sa ating ebanghelyo, may isang eskriba na lumapit kay Jesus, gusto niyang sumunod sa kanya. Pero ang sabi ni Jesus, ang mga asong gubat ay may mga lungga, ang mga ibon ay may mga pugad, samantalang anak ng tao ay wala man lamang mapagpahingahan ng kanyang ulo. No? At meron din isang gustong sumunod kay Jesus. Pero ang sabi niya kay Jesus, susunod po ako, pero hayaan niyo muna akong ilibing ang aking ama. Ang sagot ni Jesus sa kanya, hayaan mong ilibing ng patay ang kapwa nila patay. Mga kapatid, sa araw na ito, binibigyan tayo ng Panginoon ng isang napakahalagang desisyon para makasunod ng tama sa Kanya.
Ito yung letting go of the people, letting go of our achievements, letting go of our desires, letting go of our worldly allurements in exchange of following the Lord. Ibig sabihin, gagawin nating priority ang Diyos sa buhay. Ang tanong, kaya mo bang gawing priority ang Diyos? Kaya mo bang unahin ang Diyos kaysa sa iyong pamilya? Kaya mo bang unahin ang Diyos kaysa sa iyong karir? Kaya mo bang unahin ang Diyos kaysa sa iyong sariling pangarap? Kaya mo bang unahin ng Diyos kaysa makamundong bagay? Kung ang sagot mo ay oo, yes, then you are ready to welcome the Lord. Naalala ko yung kwento ng isang binatilyo na gustong pumasok sa seminary. Inausap niya yung vocation director na in charge sa pagtanggap ng mga candidates for seminary formation. Ang sabi ng vocation director sa kanya, meron ka ba bang pamilya? Wala na po akong nanay at tatay. Sabi ng binatilyo, meron ka bang trabaho? Wala na po akong trabaho. May girlfriend ka ba? Wala po akong girlfriend. Meron ka bang gustong mangyari sa buhay mo? Ang sabi niya, wala na po. No? Alam mo po, hindi siya tinanggap ng vocation director. Marahil magtataka kayo, bakit hindi siya tinanggap? Wala naman siyang pamilya. Alam niyo po, isang unang tinitingnan sa mga nag-a-apply, pumasok sa seminary, ay yung kung ano yung iiwan, no? Na parang in exchange for God. Kapag wala kang iniiwan para sa Diyos, para nagiging out of no choice ang Panginoon, wala na eh. Kaya parang, papasok lang ako sa seminary kasi wala na akong choice, parang ganon. Sana kapag susunod tayo sa ating Panginoon, hindi dahil wala tayong choice, but because Jesus is our only choice in life. Ito hindi lang pagpapari, hindi lang para sa aming mga pari. Lahat po tayong naglilingkod sa Diyos ay hinahamon ng Panginoon. Can you let go of some of your important things for the sake of me? Parang sinasabi ng Panginoon. Ano ba ang iniwan mo para sa Kanya? Ano ba ang tinalikuran mo dahil gusto mong maglingkod sa Kanya? Ano bang ginawa mong mahalaga para sa Kanya? Nung ako'y pumasok sa seminary, marami akong iniwan. Tao, material na bagay, yaman, trabaho ko, pamilya ko. No? Pero alam niyo po, narito pa rin naman sila sa puso ko eh. Hindi ko naman talaga iniwan ng lubusan ang mahalagang tao at bagay dahil pinahalagahan ko rin naman sila. Pero inuna ko lang ang Diyos. Lagi kong sinasa puso at iniisip na hindi ko naman talaga tinalikuran ng lubusan ang aking pamilya. Sa totoo lang po, sa araw-araw na nasa seminary ako, kapag kami nagdarasal, pinapanalangin ko rin ang aking nanay, lalo't ang aking nanay, kasi iniwan ko siya lang isa. Lahat sila may asawa ng mga kapatid ko. Ako yung bunso. Sabi ko sa nanay ko, Nay, papasok na akong seminary. Sabi niya, pumasok ka na. Sinong kasama mo? Hayaan mo na ako. Kasi akong bunso. Hanggang ngayon, matagal na akong pare, nanay ko pa nag-iisa. Buhay na buhay pa. Alam niyo po, natatakot akong pumasok dahil in and out ang nanay ko sa ospital. Kung nagtatrabaho ko, meron akong card para pag na-hospital siya, hindi na ako magbabayad. Binabayaran ko siya monthly, yung card. Pero sabi ko, Lord, iiwan ko nanay ko. Pero kapag nagkasakit yan, lalabas ako. No? Sabi ko kay Lord, pero mula nung pumasok ako, ni minsan hindi siya na-hospital. Tingnan mo nga, at hanggang ngayon, 90 na. Siya lang isa sa bahay. Walang iniinom, walang maintenance, malakas. Sabi ko, Nay, okay ka pa ba? Okay ako. Naglalaba pa nga eh. Nagbakasyon ako nung May. Sabi ko, Nay, hindi ka ba natatakot sa itong malaking bahay? Kasi pinagawaan siya ng bahay ng pamangkin kong sa Canada. Inalagaan niya ang nanay ko nagpalaki sa kanya. Nung nasa Canada, yung pamangkin ko, pinatayuan niya ng malaking bahay. Pero siya lang isang nakatira. Binigyan kong priority ang Panginoon at ang kanyang kaharian. Alam po, hindi lahat ng pumapasok sa seminary, hindi naman lahat tayo ay mamumuhay naming tulad ng pari. Pero lahat ay nahamon, gawing priority ang Diyos sa buhay. Dahil He will take care of everything naman kapag pumasok ka, kapag sumunod ka sa Kanya. Aayusin din naman niya ang buhay natin. Natatakot lang tayong talikuran, iwan, pero actually, tutulungan din niya tayo.
Sana sa pang-araw-araw nating buhay, sana maging wise tayo to always prioritize God. Sana bigyan natin ng kahalagahan ng paghahari ni Kristo sa ating mga desisyon, sa ating mga pagpili sa mga bagay-bagay. Hindi ko sinasabi na talikuran nyo ang inyong pamilya, no? Dahil dito na kayo lagi sa simbahan. O talikuran yung trabaho, o ibang bagay na tumutulong sa ating paglago. Kaya ang mensahe tamo sa atin ngayon, just put God first in our life and everything will follow. Ayusin ng Diyos ang lahat. Kapag inuna natin siya, maraming biyaya at pagpapala ang kanyang ipagkakaloob sa atin. Iluhog natin ang ating mga pangangailangan sa Diyos Ama, kung saan naroon ang kanyang anak na nauna na sa atin at tumatawag sa atin na sundan siya. Manalangin tayo na may pananalig sa biyaya sa pagtanggap sa pagtawag na ito. Sa bawat panalangin ng ating tutugon, Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang iyong anak. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang iyong anak. Ang mga pinuno ng simbahan at yaong mga nagpapahayag ng salita ng Diyos, naway maging masigasig sa kanilang pagsunod kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang iyong anak. Ang ating komunidad sa araw-araw naway mapanibago sa pananampalataya sa salita ng Diyos na tumawag sa atin sa isang mabuting buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang iyong anak. Yaong mga nawala ng pag-asa dahil sa mga pagkakasala, naway mapagtanto na kasama natin si Kristo, ang ating pinuno, at pinapasan ang ating mga suliranin. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang iyong anak. Yaong mga pinahina ng pagkakasakit at karamdaman, naway mapanatag sa kasiyahan ng Diyos, dulot ng kalinga at pagtulong ng kanilang mga kapamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang iyong anak. Yaong mga namayapa, naway makasunod kay Kristo at makapasok na walang katapusan, presensya ng Diyos sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang iyong anak. Sa sandali ng katahimikan, isama natin ang ating mapansariling kahilingan. Diyos Ama, sa aming pagnanais na sumunod sa yapak ng iyong anak, gawin mo kaming iisa sa isip at puso sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo ang lahat. Lahat ng ito'y nagmula sa iyo, muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyo, kalwalhatian. Tumayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinapagindapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas.
Ipagkaloob mong aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ni ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang budihing kabiyak, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
Ipasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, ara ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace po, peace. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Malumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin. Pagsanggalang nawa ko ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen.
Tumayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maiaalay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa lahat ng narito sa dambana ng ating mahal na Ina Soledad, sa mga naglingkod, nag-serve at naghanda para sa ating pagdiriwang. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. At tapos ng banal na misa, taglayin ninyo sa pag-alis ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Walang sinumanang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinumanang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa.